mag-minister po sa inyong lahat sa pamamagitan ng pangalan ng salita ng Diyos. Maraming salamat po Mr. George sa invitation. Samahan niyo po kung buksan ang mga Biblia sa Ebanghelyo sa ngayon kay Mateo, Kabanatang 6. Ang talata po ay 25 hanggang 34. Matthew chapter 6, verse 25 through verse 34. Naniya kung lahat na tumayo bilang paglalan sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mateo 6, talatang 25 hanggang 34. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano inyong kakanin o inumin, ni ang inyong daramtin. Ang buhay ay higit sa pagkain, at ang katawan sa pananamit. Isipin ninyo ang mga ibon sa ipapawid. Hindi sila naghahasik, hindi kumakapas, hindi nag-iipon sa bangan, ngunit pinapakain ng inyong Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa kanila? At sino sa inyo ang makapagpapahaba kahit isang oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano lumalaki, gayong hindi sila nagpapagani mahabi man. Sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang karangyaan, ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Kung pinararamtan ng gayon ng Diyos ang mga damo na buhay ngayon, at bukas ay tinatambak sa apoy, lalo na kayo, napakaliit ng inyong pananampalataya. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin at daramtin, pagkat ang mga bagay na ito ang kinaumalingan ng mga hindi. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Huwag na kayong mabalisa tungkol sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating na, sapagkat sapat na ang kinababalisihan sa araw. Tayo kong lahat ay manalangin sa grip. O Diyos, aming Ama, kami po'y labis na nagpapasalamat sa pagkakataong muli luluwalhatian ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pangalan ng inyong salita. Ikaw, O Diyos, ang lumikha ng salita, at Ikaw ang magbibigay sa amin ng karunungan upang ang mga salitang ito'y aming maunawaan. Ikaw ang magbibigay ng kapangyarihan sa abang lingkod ng mga ngaral. At sa bawat isa sa amin, O Diyos, hahamunin sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Ikaw ay magliligtas ng mga kaluluwa at magpapatibay ng pananampalataya ng inyong mga anak. Sa kabila ng lahat ng ito, O Diyos, ang kalooban ninyo sa pangalan ng inyong salita ay may isa sa katuparan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kung maaari po tayo po. Ang bawat ebanghelyo, ang Mateo, Marcos, Lucas, kasama na natin si Juan, ay ang unang apat na aklat sa Bagong Tipan. Sumalit ang tatlong unang, Mateo, Marcos at Lucas, ay tinatawag po natin Synoptic Gospels. Kung pamilyar po kayo doon, mapapansin niyo na marami po sa mga bahagi ng tatlong aklat na ito ang magkakatulad. Marami po mga scholars na nagsasabi, sila po ay naghihiraman ng mga materyales sa isa't isa. Subalit ako po ay nasa posisyon na bawat isa po sa kanila ay independent writers. Nangangulugan lamang na sila ay may mga kanya-kanyang kaparaanan ng pagsulat. Ako naniniwala ng bawat synoptic gospel ay unique. At ito pong pagiging unique nila ay makikita natin sa paraan ng kanilang pagpapakita o pagpapahayag ng kanilang tema sa kanilang pagsulat. Dito po sa Mateo, pinakilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang tema na siyang haring ipinangako mula sa lumang tipan. Ang Panginoong Jesucristo ang inaantabayan ng hari ng mga Hudyo. Para sa mga Hudyo mula sa lumang tipan, inaasahan nila na ang hari, ang Mesiyas ay darating. At sa kanyang pagdating, sisimulan ang pag-aari ng Diyos at magwawakas ang lahat ng bagay. Pero nung ang Panginoong Jesucristo ay isinilang, nagbago ang kanilang pananaw,
pagdating sa pangunahong ito. Sapagkat dumating ang paghahari ng Diyos, subalit hindi na bukas ang lahat ng bagay. Ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na hari ng mga Hudyo. Hindi natin pagtatakhan kung bakit si Mateo, sa kanyang unang kapitulo, pinakilala niya ang Panginoong Jesucristo na nagmula sa linya ng mga hari. Kaya napakaraming mga pangalan. Pero kung babagtasin ninyo kung saan nagsimula ang lahat, mapakita nito na si Jesucristo ay mula sa hari, sa lahi ng mga hari, sa lahi ni David. Pagkat si Kristo, ang pinangakong hari na magpapatuloy na sinimula ni David. Pero hindi po ito nagustuhan ng mga nasa kasalukuyang pamumuno ng panahon na yan. Pati pinakita po nito ni Mateo sa kanyang ikalawang kapitulo, yung contrast. Ang Panginoong Jesucristo ay pinapakilalang hari, pero dahil mayroon ng nanunungkulan at mayroon ng tumatayong hari, hindi nila nagustuhan. Kaya alam natin, kung nasa isip natin ang temang ito, maunawaan natin kung bakit pinakita gano'n na lamang ang sipti ng pagsalunga ni Herodes. Diba yung mga matatalinong haring mula sa silangan, dumating, hinahanap ang hari. Sabi niya, pag nakita niyo, ituro niyo sa akin. Pero natin ang kadahilanan kung bakit gusto niyang malaman, sapagkat gusto niyang wakasan ang magpapasimula pa lamang ng pagkatupad ng ipinangako sa lubong tipan. Kaya nung hindi bumalik, yung mga matatalinong lalaki mula sa silangan, anong ginawa ni Herodes? Pinapatay niya ang lahat ng sanggol, 2 taong gulang pababa. Hindi sinang-ayunan ng kasalukuyang administrasyon ng pamumuno ang ipinangakong hari. Pero ang Panginoong Jesucristo ay dumating. Siya ang tunay na hari, pero ang kanyang kaharian ay hindi kahariang tatatag para lamang sa mundong ito. Sa ayon kay John, sa chapter 18, verse 36, ang sabi ng Panginoong Jesucristo nung siya ini-interrogate ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ano sabi ni Jesus Christ? My kingdom is not of this world. Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito, sapagkat kung ang aking kaharian ay sa mundong ito, nagsimula ng mag-aklasan ang aking mga tagasunod. Pero ang Panginoong Jesucristo ang tunay na hari. Pero ang kanyang kaharian ay ipinakita, nagsimula nung dumating sino? Si John the Baptist. Ano sabi sa Matthew chapter 3, verse 2? Ito si Juan Bautista, isang propeta. Ano kanyang sinisigaw? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng Diyos narito na. Ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos ng babautismo, nagsimula sa kanyang ministeryo ng pangalan, ano ang kanyang mensahe? Sa chapter 4, verse 17. Katulad din ang pinapangaral ni Juan Bautista. Ang sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Parehong-pareho. Ito po makikita natin, in a nutshell, kung ano po yung kahulugan ng misyon ng Panginoong Jesucristo. Siya na Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa lupa, dito sa mundo, dinala niya ang katotohanan ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Nagsimula na nga ba ang paghahari ng Diyos? Oo. Nagsimula na ang paghahari ng Diyos, pero hindi pa nagaganap. Kailan ang kaganapan? Sa kanyang muling pagparito. Pero ang kanyang paghahari ay nandito na. Naghahari na ang Diyos. At ang lahat ng mga taong nanampalataya, bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya kung tayo pong mga kabahagi ng kaharian ng Diyos, kumikilos at umaasta, sabihin ko na nga po yung ganong salita, na katulad ng mga tao sa mundong ito, napipighati ang hari ng langit. That is my message for today. When Christians behave like the world, we offend the will of the King of Heaven. Paano kikilos ang mga tunay na bahagi ng kaharian ng Diyos?
nung nangaral po ang Panginoon Jesucristo, ipinakilala niya ang pamamaraan na inaasahan ng hari kung paano ang kanyang nasasakupan ay kikilos sa loob ng kanyang kaharian. Yung po yung matatagpuan natin sa Matthew chapter 5, chapter 6, hanggang chapter 7. Yung po yung mas kilala natin na Sermon on the Mount. Na madaling salita, the Sermon on the Mount is the King's law for His kingdom people. Ito yung paraan ng pamumuhay na inaasahan ng Diyos na Hari sa kanyang mga anak, sa mga bahagi ng kanyang kaharian. Kaya kung tayo po'y kikilos na katulad ng pagkilos ng mga tao sa mundong ito, kontra ito sa batas ng hari. At bahagi na po doon, yung pong binasa natin, pagbabalisa. Interesting. Dahil dito po, sa ating pong binasa, yung pong immediate context po niya, matatagpuan po natin from verse 19 hanggang 24. Ano ba tinatalagay ng Panginoong Jesucristo doon? From verse 19 to 21, nakikita po natin ng Panginoong Jesucristo, tinalakay niya ang patungkol sa kayamanan. Pagdating po sa verse 24, ang pagiging alipin. Alipin ng Diyos o alipin ng kayamanan. Hindi maaaring maging alipin ng Diyos, gayon din naman, alipin ng kayamanan. Kailangan isa lamang. Yun yung dahilan kung bakit sinabi niya o ginamit niya yung halimbawa ng sa mata. Pag malabo ang ating mata, hindi natin alam ang ating patutunguhan. Kapag kailangan, single-minded ang mga Kristiyano. Dapat nakasentro lamang sa tunay na hari, hindi sa kayamanan. Yun yung pinagmulan ng kanyang talakayan. Hindi inaalis ng Diyos na kailangan ng tao ang maraming bagay para mabuhay sa mundong ito. Yun yung katotohanan ng pagiging tao. We are dependent creatures. Kailangan natin ng maraming bagay, kailangan natin ng isa't isa. Alam ng Diyos yun. Alam ng hari yun. Pero hindi po natin dapat alisin yung ating paningin dun sa higit na mas mahalaga. Hindi po sinasabi ng Diyos na huwag nating isipin ang kasalukuyan. Huwag tayong mag-isip sa kinabukasan. Ang ayaw ng Diyos, huwag tayong mabalisa. Di ba po yung nababalisa sa nag-iisip lamang para sa nararapat? Pero kung survey na ginawa, out of 100%, ano daw po sa isang taong average na nababagabag sa mundong ito, 8% ay tungkol sa mga problemang haharapin pa lamang. 10% patungkol sa kalusugan, at dahil sa pag-iisip ng sobra at kabalisahan, yung kalusugan, imbis na mapabuti, lalo pang sumasama. 10% daw po yun. 12%, mga bagay tungkol sa kritisismo ng ibang tao. Marami naman daw po doon sa mga kritisismo o pagpuna na iniisip niya mula sa ibang tao, hindi naman totoo. 30%, mga bagay tungkol sa nakaraan na hindi na pwedeng baguhin. Ang natitirang 40% na siyang pinakamalaking bahagi ay tungkol sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Marami po sa mga tao nababalisa. Bahagi ng 40% tungkol sa mga bagay sa kinabukasan na kadalasan hindi naman nangyayari. Tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa inyo. Unang bagay po, tungkol sa verse 26. Isipin ninyo ang mga ibon sa iyong papawid. Hindi sila nag-aasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa bangan. Ngunit pinapakain ng inyong Ama sa langit. Verse 32. Pagkat ang mga bagay na ito ang kinaumalingan ng mga itim, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ayaw ng Diyos para sa kanyang mga lingkod, bahagi ng kanyang kaharian, ang mabalisa. Bakit? Sapagkat kontra ito sa katotohanan ng Diyos ay ating Ama. Bilang mga bahagi ng kaharian ng Diyos,
Totoong ang Diyos ay hari, walang duda. At bilang hari, nararapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang ating buong pagtitiwala at buong pagsunod. Hindi po ba? Pero alam niyo po, nung tayo niligtas ng Diyos, Colossians chapter 1 verse 30, tayo po ay nilipat mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag upang maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Hindi lang yun eh. Sabi sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng mga taong sumampalataya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So ang Diyos ay hari. Pero ang Diyos din naman na siyang hari ay Ama natin. Hindi ba ito Panginoon Jesucristo na nagturo sa kanyang mga alagad? Dito din sa Matthew chapter 6, kung paano manalangin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, pagka kayo manalangin, sabihin ninyo, Diyos naming hari. Yung ba ang sinabi? Diyos naming Panginoon. Yung ba ang sinabi? Sa Matthew chapter 6 verse 9. Bagamat totoo, ang Diyos ay hari at ang Diyos ay Panginoon natin, pero ang Panginoon Jesucristo nagturo patungkol sa panalangin. Ang sabi niya, pag kayo'y tatawag sa Diyos, Ama naming Diyos na nasa langit. Ama naming Diyos na nasa langit. Na-realize niyo ba kung gaano kayo ka-privilege? Ang Diyos na siyang hari at may kontrol sa lahat ng bagay ay ama rin ng lahat ng anak niya. Diba para sa iba, ang hari ay hari lamang. Pero ang haring Diyos ay ama rin natin. Ngayon ang tanong, anong kahalagahan nito? Alam niyo, nung nagturo ang Panginoong Jesucristo, na pagka kayo mananalangin, ang Diyos ay Ama ninyo, at tatawagin din siyang Ama, yun po ay revolutionary teaching para sa panahon na yun. Because out of all those lengthy number of appropriate titles for God in prayer, none of them was the title Father. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nangaral, doon lamang ipinangaral sa mga Hudyo na pagka kayo mananalangin, tatawagin niyo ang Diyos Ama. Kaya nung nangangaral siya, yung mga scribe at mga pariseo, kontra sa kanya. Diba there was one time, anong inaccuse sa kanya? Blasphemy. Bakit? Sinasabi niya, ang Diyos ay kapantay niya by calling Him Father. Pero totoo yun eh. Para sa lahat ng nagtiwala at nagpasakop sa pagkapanginoon ni Jesucristo, ang Diyos ay hindi lamang niya hari. Ang Diyos ay hindi lamang niya Panginoon. Ang Diyos ay Ama niya. Paano nangyari yun? Paano tayo nagkaroon ng ganong karapatan? Alam natin yung Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Alam natin yan. Pag tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo, sinasabi natin yan. Pero pagka tayo po'y huminto sa talatang iyon at hindi natin ipinagpatuloy, hindi natin maunawaan ang puwersa ng argumento ni Apostol Pablo sa bahagi na iyon ng kanyang sulat. Kung pagpapatuloy po natin, nung po sa verse 24 hanggang sa verse 26, ganito po yung sinasabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, verse 23, huwag kayo, okay. Kapagkat ang lahat ay nagkasala, verse 23, at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos, verse 24, ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog na pampalubag ng galit upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Kumito po tayo ito. Madali. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya po sa Pablo, ang Panginoong Jesucristo ang inalay ng Diyos na pampalubag ng galit. Nagalit pala ang Diyos. Pero nagalit ang Diyos. Genesis 3.
nung sinuway ng tao ang kanyang batas, nabuot ang Diyos. At dahil sa buot ng Diyos, naghangad ang Diyos ng kabayaran upang ang kanyang buot mapawi. Pero ang tao, yung makasalanan, wala siyang kayang ibayad. Magpapataw o mawawala ang buot ng Diyos. Kaya kinailangan mismo, Galatians chapter 4, verse 4 and 5, na ang Diyos, anak, ay magkatawang tao upang siya na nagkatawang tao ay ituring na makasalanan sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang kamatayan, mabawi ang buot ng Diyos. At ang katarungan ng Diyos, mabigyan ng kahustuhan. Eh, paano ang Diyos na matuwid, magpapatawad ng isang makasalanan? Paano nangyayari yun? Dahil kay Jesucristo. Dahil sa kanyang inialay. Sabi sa Isaiah, chapter 53, verse 10, it was God who crushed this son. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay inialay ng kanyang Ama upang ang kasalanan ay mapatawad. At dahil doon, ang sino mang mananampalataya ay pwedeng ipagkasundo sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19. Di ba't yan ang laman ng ating ebanghelyo? Dahil sa inialay ng anak, ang Diyos maaring magpatawad at siya na matuwid, maaring ituring ang sino mang makasalanan matuwid sa kanyang harapan. Hindi sa kanyang katuwiran, kundi sa katuwiran ng kanyang anak. Kaya sino mang mananampalataya, pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang isang tao pwedeng tumawag sa Diyos, Ama. Hindi po yung madali. Sabi ng iba, bakit parang sa inyo mga evangelical Christians, ang dali ng paraan ng kaligtasan, mananampalataya ka lang. Anong sagot bibigay mo doon sa tanong na gano'n? Purihin ng Diyos sapagkat ang mahirap na bahagi ng pagtataglay ng kaligtasan ginawa ng Diyos para sa tao. Kung hindi ginawa ng Diyos ang hinahanap ng kanyang katuwiran, at kung hindi inaalay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya sino mang mananampalataya, papatawarin sa kasalanan at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos dahil ginawa ng Diyos. Yun ang sagot sa ganung katanungan. Merong pagpukpok, merong pag-ampon dahil ang Panginoong Jesucristo ay tumubos sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Anong implikasyon nun sa pag-aaral natin? Romans 8:32. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang mismong anak. Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang kaya sa isang anak, anong sabi niya sa Pablo? Hindi ba niya kaya ibigay ang lahat ng bagay sa inyo? Magkakaroon ng kahulugan yung Romans 8:32. Patapos natin maunawaan ang katotohanan ito. So meron bang paraan, meron bang dahilan para ng isang Kristiyano mabalisa? Wala. Sapagkat kung nakaya ng Diyos, ibigay ang kanyang kaya sa isang anak sa krus ng Kalbaryo, hindi ba niya kaya ibigay yung pinagkakabalisahan mo? Yung nagnanakaw ng iyong antok sa gabi? At yung nagnanakaw ng iyong pagkagutom? Mawalan ka ng gana. Iba mas madalas, ang mga taong nababalisa, may sakit. 40% nga po ng mga nababalisa patungkol sa mga bagay sa hinaharap na hindi naman nakakatotoo. Basahin niyo ito yung mga dictionary kung ano yung sabihin ng anxiety. Yung ibig sabihin ng anxiety, nababalisa tungkol sa mga bagay na hinaharap. Madalas hindi naman nakakatotoo. Kaya hindi angkop para sa mga anak ng Diyos, hindi angkop para sa mga pinag-aarian ng Diyos ang mabalisa. Kapagkat kontra ito sa katotohanan ng ginawa ng Diyos Ama para sa atin at yung sa ating kasalukuyang kaugnayan sa Kanya. Kaya bago ka mabalisa tungkol sa maraming bagay, mag-isip ka muna.
Anong kaugnayan mo sa Diyos? Ikaw ba ay anak niya? Pangalawang bagay po na gusto kong share sa inyo, tagpuan po natin sa verse 13 ng passage na binasa natin. Kung pinararamtan ng gayon ng Diyos sa mga damo na buhay ngayon, at bukas ay tinatambak sa apoy, lalo na kayo. Napakaliit ng inyong pananampalataya. Ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak mabalisa. Bakit? Sapagkat dahilan ito upang i-abandono natin o iwanan natin ang pagtitiwala sa Diyos na siya magkakaloob ng ating mga pangangailangan. Diba it all boils down to just one thing. We lack faith. Hindi dahil sa hindi tayo naligtas o hindi tayo nagtataglay ng pananampalataya, kundi wala tayong pagtitiwala sa Diyos na kaya niyang ibigay yung lahat ng ating pangangailangan. Alam niyo po ang Panginoong Jesucristo napakahusay na teacher. Dito po sa passage dito, gumamit siya ng dalawang illustration. Yung pong illustration mula sa tao, halimbawa mula sa tao, at halimbawa mula sa mga ibon, at mga halaman, at mga bulaklak. Examples from human beings, examples from non-human beings. At kung titingnan niyo po yung argumento, yung pong halimbawa from human beings, ang kanya pong argumento is from greater to lesser. At yung pong mga halimbawa niya sa bulaklak, sa ibon, at sa damo, from lesser to greater. Ibig sabihin nun, tingnan niyo po yung argumento ng Panginoong Jesucristo. Sinong lumikha ng buhay? Diyos. Sinong lumikha ng katawan? Diyos. Ang lahat ba ng ito kaya natin gawin para sa ating sarili? Hindi. Walang sino mang pwedeng magbigay ng buhay sa kanyang sarili. Walang sino mang pwedeng magpreserba ng kanyang katawan. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo nananatiling malusog. Naniniwala ba kayo doon? Biyaya ng Diyos. Diyos ang may kapangyarihan, Diyos ang may kakayahan. Kung kayang gawin ng Diyos na magbigay ng buhay, kung kaya ng Diyos na panatiliin ang kalusugan ng ating mga katawan, hindi ba niya kayang ibigay ang pagkain at damit? From greater to lesser. Tingnan natin yung argumento niyo from lesser to greater. Yung mga ibon, yung mga damo, yung mga bulaklak, paano sila nabubuhay? Photosynthesis sa science. So, paano nangyayari na gumagawa ang mga halaman ng kanilang sariling pagkain? Di ba? Mula sa liwanag na galing sa araw at sa sustansya na mula sa lupa, saan nagmumula? Sa Diyos. Hindi po miraculous ang kanilang paraan ng pag-exist. Biyaya din ng Diyos. Yung mga ibon, paano sila nabubuhay? Hindi natin sila napapansin, madalas. Nakakalita lang natin sila. Pero, nabubuhay sila. Sino nagbibigay sa kanila ng pagkain? Ang Diyos. Minsan kasi iniisip po natin ng mga ibon, nandun lang sa kanilang mga pugad, at naghihintay na naglagan sila ng Diyos ng pagkain sa kanilang mga pugad para sa buong araw. Hindi po totoo yun eh. Kung meron man po tayo matututunan mula sa mga ibon, yun ay halimbawa ng pagiging masipag. Yun ang pagiging responsable. Hindi lang po natin napapansin, pero maghapon po silang naghahanap ng pagkain. Pero sino nagbibigay sa kanila ng pagkain? Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Kaya sila nagbabalik-balik dahil mayroon mga maliliit na ibong umaasa sa kanila. Minsan nga, dapat pa tayong ma-review sa halimbawa ng mga ibon. Dahil sila, nagagawa nilang maging hardworking dahil may umaasa sa kanila. Minsan ang tao, hindi mo makakakita ng halimbawa ng pagiging hardworking or even ng pagiging responsible. What a shame. Pero mula doon sa providence, na galing po sa Diyos, na mula sa halimbawa na binigay ng Diyos sa kanila, dapat tayong matuto. Kung ang mga ibon na ito, ang mga halaman na ito, alam niyo ba, kung hindi sila binibigyan ng pansin ng Diyos, hindi sila mabubuhay. Pero kung binibigyan sila ng pansin ng Diyos,
ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, lalo't higit ang kanyang mga anak. Kung nakikita po natin yung ganda ng argumento ng Panginoong Jesucristo, kakalimutan natin ang ating pinagkapagalisahan sa buhay. Pero hindi ito dapat magturo sa atin ng katamaran. Ano sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 10? Kung sino pang ayaw magtrabaho, huwag pakalinin. Hindi sinasakayunan ng bagong tipan ng katamaran. Si Jerry Bridges, kung meron po siyang libro, ang title, Trusting God, Even When Life Hurts. Doon po sa libro na yun, meron siyang isang chapter. Ang title po, God's Sovereignty and Our Responsibility. Meron po siyang binanggit doon. Na kung ang Diyos ay soberano, ipagkakaloob niya yung lahat ng bagay na kailangan natin, ano ang gagawin ng tao? Aasa na lang ba tayo na bibigyan ng Diyos yung ating pangangailangan? Hindi. Meron siyang in-introduce na word doon. Ang in-introduce po niyang word, if God is sovereign, we as Christians should be responsible and act prudently. Ano ibig sabihin ng prudently? The word prudently means, especially in that context of God's sovereignty, we should use all legitimate biblical means at our disposal to avoid harm to ourselves or others and to bring about what we believe to be right for us. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay soberano, kikilos din naman ang tao upang kung ano yung alam niyang nakabubuti para sa kanyang sarili, gagawin niya. So kung ano man yung trabaho meron ka, ngayon, whatever it is, mataas na uri ng hanap buhay, mababang uri ng hanap buhay, basta decent, ipagpatuloy mo at umasa ka na ang Diyos ang siyang tutustos sa lahat ng ibang mga pangangailangan mo. Hindi natin kailangan magkaroon ng limpak-limpak na salapi para maging sapat sa pang-araw-araw. Ang Diyos ang magbibigay ng kasapatan. Kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Kung halimbawa ng mga ibon, naghahanap sila ng pagkain paghapon. Pero pinibigay ng Diyos yung hinahanap nila. Kaya pagbalik nila sa kanilang mga pugad, may dala silang pagkain para sa kanilang mga hinakay. Kayang gawin ng Diyos sa mga ibon. Higit niyang kayang gawin para sa ito at para sa akin. Kaya kung ayaw ng Diyos na tayo mabalisa, dapat lamang sapagkat pag tayo nabalisa, inaalis natin ang ating pagtitiwala na kayang gawin ng Diyos na sumapa ang lahat ng tinatangkilik natin sa buhay. So maging responsable po tayo, gawin natin yung dapat natin gawin. Ibigin mo ang iyong hanap buhay, gawin mo ang pinakamainam, ibigay mo para sa Diyos, at siya ang magbibigay ng kasapatan para sa iyo. Pangatlong bagay, kung gusto ko i-share sa inyo, verse 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang mga bagay na ito'y idaragdag niya sa inyo. Hindi po dininay ng Panginoon na kailangan natin ng pagkain. Hindi po dininay ng Panginoon na kailangan natin ng damit. Pero mga ayaw ng Panginoon, pag tayo nababalisa, inaalis natin ang ating pagtuon sa higit na mahalaga. Pansinin niyo po ulit yung verse 31 at 32. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin at dalamtin, pagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga hentil. Ano ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dyan? Pag tayo po'y nababalisa, tayo po ay kumikilos, nag-iisip, nagkakaroon ng mga damdamin na katulad ng mga hentil. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila anak ng Diyos. Yung mga ibon, mga halaman, mga bulaklak, maging yung mga hentil, pinagkakalooban ng Diyos ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya
alam ng inyong Ama sa langit na alam na kailangan ninyo ang mga ito. So hindi natin kailangan na kumilos, mag-isip, at magkaroon ng saloobin na parang hindi anak ng Diyos upang ipakita lamang sa mundo na meron tayong pangangailangan. Alam ng Diyos na meron tayong pangangailangan. Pero hindi natin dapat ubusin ang ating lakas at panahon na magmugmok, ayaw kumain, ayaw matulog. Naisip niyo po ba? Hindi kayo kumakain, hindi kayo natutulog. Patungkol sa mga bagay na alam naman ng Diyos na ibibigay niya. Alam naman ng Diyos na kailangan ninyo. Gusto ko yung word na ginamit ng Panginoon Jesucristo dito sa mga balisa. Sa wikang Grego, yung pong salitang iyon ay ginamit din po sa Luke chapter 10, verse 40 hanggang 42. Alam niyo yung storya ni Mary at ni Martha? Nung bumisita ang Panginoong Jesucristo, anong ginawa ni Martha? Siya'y naging abala sa maraming bagay. Anong ginawa ni Maria? Siya'y umupo sa paanan ng Panginoon at nakinig. Anong higit na mas mahalaga? Ang Panginoong Jesucristo, higit na mas mahalaga. Ang pakikinig sa kanyang mga salita, ang higit na mas mahalaga. At yun ang pinakamainam, pinili ni Maria. Pero si Martha, napagabag, naging abala sa maraming bagay. Yung phrase na yun, nag-alala sa maraming mga bagay. Yung po yung eksaktong salita na ginamit sa Grego, upang gamitin dito sa passage na ito, sa pagkabalisa. Yung pong phrase na yun sa Greek, ang ibig sabihin, to be distracted. Sa madaling salita, pag tayo po'y nabalisa, tayo po ay nadidistract. From where? From the most important. Nawawala yung ating tuon sa higit na pinakamabuti. Pansinin po natin, tinatalakay ng Panginoong Jesucristo dito kung paano po dapat kumilos ang mga anak ng Diyos. So pag tayo nababalisa, nawawala yung ating focus doon sa higit na mahalaga. Ano po yun? Ang kaharian ng Diyos. At ang kanyang kaluwalhatian, ibig po sabihin ng kaluwalhatian, yung katuwiran ng Diyos diyan, ay yung po tinatalakay niyang inaasahan niya. Di ba sabi niya, unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you shall not enter the kingdom of heaven. Yung po yung tinutukoy ng righteousness doon. Yung righteousness na hindi artificial. Yung righteousness na hindi superficial. Yung righteousness na bunga ng isang buhay na pinagpala dahil sa ang buhay ay iniligtas. At ang iniligtas na ito, ang dapat kumilos ng matuwid, hindi lamang sa harap ng tao, na katulad ng mga eskriban, mga pariseo, kundi sa harapan ng Diyos. Yun ang importante. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Yun ang dapat na umukupa ng ating panahon. Ang paghahari ng Diyos ay maranasan sa ating buong buhay. Hindi lang yun. Kung tayo'y nakararanas ng paghahari ng Diyos sa ating buhay, ang paghahari ng Diyos maging attractive din sa iba. Diba sabi, dito rin sa passage na ito, we are the salt and the light of the world. Kung meron man pong distinguishing characteristic ang light, kahit sa gitna ng kadiliman, kahit saan siya naroon, pag sinindihan mo, liliwanag ang buong kapaligiran. Kung meron man distinguishing characteristic ang salt, kahit anong pagkain, pag hinaluan mo ng salt, magkakaroon ng lasa. So ang ating pong influence as Christians should be both internal and external. Panglabas at sa loob din naman. Yun ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak. Pag tayo nababalisa, nawawala po yung ating tuon sa importanteng bahagi na yun ng ating buhay. Alam niyo po ba may masamang epekto ang pagiging balisa sa ating patutuo bilang Kristiyano? Ano yun? Pinapakita natin sa mga hindi Kristiyano na pag tayo nababalisa, ang Diyos natin hindi kayang bigay yung pangailangan natin.
Ang Diyos natin, na sinasabi natin ating Ama, hindi natin kayang pagtiwalaan sa mga bagay na simple lang. Hindi ba may masamang epekto yan sa iyong pagkatao? Anong nakikita ng mga tao? Sinasabi mo Kristiyano ka, pero ang buhay mo, puno ng pagkabalisa, na para ba ang Diyos hindi kayang tumugon sa iyong pangangailangan? Siguro, ang hamon po sa atin, isipin natin mabuti. Sa susunod na tayo po'y mabalisa. Sino ba ang Diyos sa buhay ko? Siya ba'y Ama ko? Ito bang Ama ko na to, kaya mong pagtiwalaan sa mga bagay na iniisip ko na mas madalas ay hindi naman nagkakatotoo? At sa aking pagkabalisa, nagagampanan ko ba yung inaasahan ng hari na dapat na maging paraan ng aking pamumuhay sa mundong ito? Na unay, maging matingkad ang kanyang paghahari sa aking buhay. At pangalawa, yung katingkaran ng paghahari ng Diyos sa akin makita ng iba. At yung buhay ng iba, maituon ko patungo dun sa kagandahan ng Ebanghelyo na siyang gumago sa aking buhay. Ayaw ng Diyos na hari na ating Ama, na ikaw ay mabalisa. Kaya i-reject mo ang iyong anxiety. Iwanan mo ang pagkabalisa. At ibigay natin ang pinakamainam at ang pinaka-focus na inaasahan ng hari na siyang ating Ama para sa kanyang kaharian at sa pagpapalaganap nito. Sa ngayon, tagahari ang Diyos. Papaano lumalaganap ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo? Anong bahagi mo sa pangangaral ng Ebanghelyo? Mas nagiging bahagi ka ba ng kasiraan ito dahil sa iyong pagiging masyadong balisa? O tumitingkad ang Ebanghelyo dahil sa pamagitan ng iyong sariling patotoo, ang Diyos ay tumutustos at ang Diyos ay tapat? Manalangin po tayo. O Diyos, patawarin